Ang ganda po nung sinasabi po ninyo, isa sa reason bakit po kayo nag-exit, yung chismisan sa mga lokal, actually hindi lang po yan sa lokal ng Macau. Parang may discrimination eh. Yes, there is a discrimination. Yes, actually, Discrimination. Parang maganda yung pakitungo sa'yo pag alam na parang hotel, pero pag medyo bahay ka lang, parang pag alam kunyang mo ka yun. lang, kunyang po ang ibig pong sabihin nun, kasama. Kunyang, parang kasambahay. Medyo bata yung naging asawa ko. Parang ang dami kong narinig na parang hanas, ang daming, Si Rodel alam mo yun, Mangiliman nga mas bata sa kanya yung ng ilang taon yung napangasawa. KNP po yun mga kapatid ha. Si Roland Ocampo ganun din naman. Halos kaidaran ko yung napangasawa, kalahati ng almost half ng edad niya. So it's not an issue. bahala ka na, basta ako, natauhan na ako ng bongga-bongga. Nililingap ko sila. Nililingap ko sila kasi parang ako yung naging breadwinner sa family namin. Family. Tapos nung umanib na ako, parang hindi na nila ako ma-reach. Parang masama ba kaming mga kapatid po sa lamat? Kasi ba't hindi ka na hindi naman sa ano-ano, kasi natural sa atin na nasa abroad. Minsan may emergency, tumutulong. Parang siyempre parang naaano na ako na, kasi meron sinabi dati si Brad Ely na parang magbibigay kayo sa mga kamag-anak nyo, ilalasing lang, ano. Kaya parang yun yung naano sa isip ko na, which is, sabi ko parang may mali. Lagi ako ginagano ng mga kamag-anak ko na namatay na si ganito, wala ka man lang tulong. Hanggang ngayon, naging sumbat sa akin, Brad Badong. Nasa gitna ako, tapos talagang tumawag sa akin. May time talaga siya na tumawag na paki-erase na lang po yung picture mo na profile pic. Kasi parang para bang yun ang ibig sabihin, nakakahiya naman na nagdamit ka na, nag-alahas ka na, tapos ang background mo, Brad Ely at saka ano. Sabi Pero ko, sige pakialam kayo. nila. Sabi ko, sige, kayo na ang santo, kayo na ang mapunta sa langit, kami na ang masama. Ay, walang dalawang isip, talagang binura ko na lahat. Sabi ko, ganun ba ang mga attitude ng mga ganyan? Akala ko ba nasa Diyos sila? Ba't ganun sila? Kung akala mo napakasama-sama mo ng tao talaga, di ba? Kaya doon talaga, Brad Badong, na ano talaga ako, alam mo sa totoo lang, parang nakakulong pa rin ako sa alam kong aral na inarasa. Di ba nung una tayong nag-usap, bukang bibig ko, ganyan. Pero, bukang bibig ko na parang utang na loob ko, na nakarinig ng salita ni Brad Ely na ganito. Pero now I realize, sabi ko nga wala na, hindi na, kasi kahit naman makarinig, bakit ikaw Justin, 15 years nakarinig, na bago ka ba? Ganun pa. Ang sa akin, sa pagkatao mo talaga kasi yan Correct. Sabi nga ng mga kamag-anak ko sumama ka pa nga nung nasa sa totoo lang, Brad Badong, yung anak ko ngayon, sumbat sa akin hanggang ngayon na nung nagmula daw nagdating daan ako, napabayaan ko siya. Halos hindi ako magpadala ng pera pang kain ng anak ko dahil nauubos na sa ganito, every week. Halos buong, alam mo ang ginawa ko doon sa Macau, nagpa-part-time ako, nagtitinda ako ng mga ukay-ukay, nagtitinda ako ng mga cakes, nagtitinda ako. Ako yun, di ba magawa ka pa nga na. Halos 2 years ako walang trabaho sa Macau. Pero para lang maitaguyod ko yung sarili ko, yung obligasyon ko sa iglesia. Talagang namumulot ako ng basura para ibenta sa kung saan-saan. Pupunta pa ako ng park sa Taipa para magbenta. Alam ba nila yun, ginagawa ko? Pupunta pa ako ng Taipa sa park, sa mga park doon, magtitinda sa mga ibang lahi ng mga ukay-ukay. Tapos magtitinda ako ng mga cake para lang meron kang ipang kasi di ba, pe-personalin kapag lapit. Oo, correct. Alam mo naman si Brad Justin, halos na-meet ko yan si Brad Justin nung magsama na kami niyan. Lumipat ako isang aluger ang gamit ko. Isang buong kwarto puno. Pero si Brad Justin, isang backpack lang ang bitbit. Sabi ko, binata ka, saan napunta yung mga pera mo, mga sahod mo? Ang laki-laki mo sumahod. Ang laki-laki mo sumahod. Tapos, Aluger. Paliwanag niyo po yung aluger. Yung aluger, isang sasakyan po yun. aluger, isang sasakyan ho. Isang aluger yung gamit ko. While
Brad, Brad Justin, yung gamit lang niya, isang backpack. Paano? Kahit nga yung kapatid niya, nagsasabi sa akin bakit binatang-binata yan, nangungutang pa. Paano? Halos buong sahod yan, ubos, kulang pa sa tulungan. Ang ganda po nung sinasabi po ninyo, isa sa reason bakit po kayo nag-exit, yung chismisan sa mga lokal, actually hindi lang po yan sa lokal ng Macau. At saka doon sa lokal ng Macau, based on our own experience, meron po kanya-kanyang paksyon. Pagka domestic helper ka, yung mga elitista na mga kapatid, hindi ka nila i-join. Parang may discrimination Yes, there is a discrimination. Yes, actually. Discrimination. Parang maganda yung pakitungo sa'yo pag alam na parang hotel, pero pag medyo bahay ka lang, parang Pag alam kunyang mo ka yun. lang, kunyang po ang ibig pong sabihin nun, kasama. Kunyang, parang, kasambahay. Yes. At saka, basta ang daming ano. Tapos yung, di ba, parang, i-chat ko na lang sa'yo. Parang personal. Alam mo yun? Parang, Yung mga at saka personal issues. di ba parang, syempre parang, medyo bata yung naging asawa ko. Parang ang dami kong narinig na ano, parang hanas, ang daming, Si Rodel alam mo yun, Mangiliman nga mas bata sa kanya yung ng ilang taon yung napangasawa. KNP po yun mga kapatid ha. Si Roland Ocampo ganun din naman. Halos kaidaran ko yung napangasawa, kalahati ng ay almost half ng edad niya. So it's not an issue. parang ang daming, alam mo yun, parang marami kang naririnig, kaya parang, sabi ko, tama ba itong pinasukan ko? Alam mo yun, parang ang dami kong doubt sa isip. Kaya nga sabi ko kay Brad Justin, bahala ka na, basta ako, natauhan na ako ng bongga-bongga. O, di ba? Natauhan na ako ng bonggang-bongga. At saka, feeling ko, nung time na parang nasuspinde ata ako, sa halip na parang lalakas yung loob mo kasi parang gusto mong babalik, gusto ko mong uli, parang pinaghihinaan ka ng loob dahil parang feeling ko, sobrang gano'n na ba ako kasama? Sabi ko, gano'n na ba ako kasi parang feeling ko nilalayuan ako ng mga kapatid, ng mga Kaya sabi ko gano'n, sa halip na akay, para bang nagmamayabang na sila, nakisyo. Sabi ko, sige, kayo na yung mapunta sa langit. Mahirap yung Parang mahirap sobrang yung sama. ganun. Parang sobrang sama na ng tingin sa'yo. Sa halip na, di ba, parang pakitaan ka ng para magbalik loob, di ba? Parang sabi ko, ano ba tong pinapasukan ko na to? Parang tama ba? Di ba? At saka, yun yung pinagtaka ng mga kapatid ko sa laman. Sa halip na parang bubuti ako, parang sumasama daw ako. Kasi, noong hindi pa daw ako kaanib sa dating daan, nililingap ko sila. Nililingap ko sila kasi parang ako yung naging breadwinner sa family namin. Family. Tapos nung umanib na ako, parang hindi na nila ako ma-reach. Parang masama ba kaming mga kapatid po sa lamat? Kasi ba't hindi ka na hindi naman sa ano-ano, kasi natural sa atin na nasa abroad, minsan may emergency, tumutulong. Parang, siyempre parang naaano na ako na, kasi meron sinabi dati si Brad Lee na parang magbibigay kayo sa mga kamag-anak nyo, ilalasing lang, Kaya parang yun yung naano sa isip ko, na which is, sabi ko parang may mali. Yes. Lagi ako ginagano ng mga kamag-anak ko na namatay na si ganito, wala ka man lang tulong. Hanggang ngayon, naging sumbat sa akin, Brad Badong. Actually, totoo po yan, si sa Angie, dahil ako rin, ganyan din ako. Ang dami kong mga na-miss na mga events sa family namin.
in-isolate kasi tayo sa religion na yan. Na ultimong yung pagka merong namatay sa mga kamag-anak mo, ginagamit nila yung talata. Bayaan ng patay, ilibing yung kapwa niya patay. So, naging ano tayo na parang kultong-kulto eh. Biro Kaya nga, namatay yung magulang mo, namatay yung kamag-anak mo, lola mo, etc. Tapos, wag ka nang dumalo. Kaya nga yung tatay ni Danya Rason namatay yung mother ng tatay ni Danya Rason. Wala, hindi man siya pumunta. Pinili niyang pumunta doon sa Bible exposition. Biruin mo, isang beses lang naman ililibing. Di bali sana kung araw-araw ililibing yung nanay mo. Di ba? kaya nga po parang hindi rin po ako nakakapag, alam mo yun, kasi hindi rin ako nakakapag ano sa mga kapatid ko kasi parang sabing ganun, akala ko ba pumasok ka sa ganung reliyon, bubuti ka, parang sumama ka. Mhm. Kasi noon matulungin ka sa amin. Ngayon parang namatay na si ganito. Ilang patay ang dumaan sa amin talagang wala, bulag bingi ako. Kasi parang ay wala naman yan sa relihiyon namin, ganito, ganyan. Mhm. Sabing ganun ng mga tiyahin ko, tao pa rin tayo. Mhm. Tao Exactly. pa rin tayo. Magmalasakit ka dahil tiyuhin mo yan, mga nagpapalaki sa'yo, lola, lolo mo. Mhm. Gano'n, napasama talaga. Hanggang Ah, ngayon, Brad Badong, mm. sumbat sa akin yan. Sis, Hanggang ngayon. Tapos nung lumayo na po ako, nung hindi na po ako dumadalo, parang may sakit lang sa amin, tumutulong ako ngayon. Parang nanunumbalik yung tumutulong ako doon sa amin. Kaya sabing ganun, nagdating daan ka pa ba? Sabi ko, hindi na nga ako dumadalo. Ayan, ituloy mo na yan, yung ganun. Oo, sabi talaga sa akin ng mga kadugo ko kasi ituloy mo na yung ganun. Kasi nung nagdating daan ka, parang ang sama-sama mo. Halos kunting tulong, di ka na malapitan. mm. Kasi ang iniisip natin, ang focus ng mga pera natin para sa gawain daw. Eh, nauubusan tayo, hindi tayo nakakatulong sa mga pamilya natin, tapos sila dumami ng dumami yung mga properties nila at hindi mo na mabilang yung kanilang mga properties. Yun nga yung sinabi ng pinsan ko. Sabing ganun, ha? Karamihan ng mga member nyo, mga pobre, mga naglalakad, mga nag-ano. Pero yung leader nyo, mga guard malala, 'di ba? Yung mga sasakyan, nagpapayaman, Mhm. kayo lang ginagago nun. Kaya nga sabi ko kay Brad Justin, one time talaga pag nag-live yan si Brad Badong, talagang papasok ako, magsasalita ako doon. Tapos ngayon, pag may kapatid na magsasalita against sa akin or tatawag or whatsoever, sasabihin ko talaga, oh ito buhay na halimbawa, si Brad Justin, oh, halos 15, 16 years sa, nabago ba ng relihiyon nyo? Mm. Mhm. Sasabihin ko, although mabait, andoon na tayo mabait, pero, o sige, kung nabago siya ng relihiyon na yung inaniban niya ng halos 15 years, hindi siya gagawa ng, di ba? Mhm. Mas maganda pa nga yung ngayong hindi kami dumadalo, parang bumuti pa siya eh. Mhm. Sa totoo lang, Brad Badong. Exactly, Sabi, totoo po yan. Totoo po yan, Sis Angie. opo. Kasi ang dami kong buhay na halimbawa na wala namang nakakaalam sa aral. Pero napakabuti as in galing sa puso yung buti. Minsan yung mga kapatid na nakakausap mo, hindi mo alam kung kunyaring buti-butihan lang eh. Oo, di Kasi ba? nasa Di loob ba, ng iglesia eh. di ba meron diyan sa Macau, ang trabaho niya dati singer. Pagka nagpe-perform siya, naghihikaw siya, nag-aalahas. Oo, di ba? Oo. Oo. Kaya na lang Ano yun? biruin po ninyo yun, mga kapatid, binigyan daw po siya ng permiso. O di ba? Yun, so, Kalokohan. merong Doon permiso. pa lang sasabihin mo kalukuhan yun. At Bakit saka ko yung, alam? mm, Sabi ko nga, si Sanji, ikaw nga magpatotoo kung totoo bang na destino ako sa Macau? opo,
Opo, Ako ngayon yung asawa ko kaya makapagpatunay. Yung asawa ko ho, makapagpatunay si Brad Badung maayos. Kaya nga sabi niya gano'n, wala akong masasabi kay Brad. Sabi ko nga gano'n, Justin, magsasalita ka ng totoo. Ano yan si Badung? Kasi parang nababalita, sabi daw, ganito, ganyan. Sabi niya, ay hindi, wala. Wala, ay, natural ran, manira yan sila. Mm. At saka, wala din naman akong naobserbahan sa inyo ng ng ganun ka, ganun. Tahimik ka lang, nandoon ka lang sa dulo. Di ba? Lagi po ako nasa isang sulok sa Sulok, ng oo, mga opo. kapatid, di ba? Opo. Wala talaga ako masabi sa iyo noon. Natisod pa nga ako sa natin doon eh. Alam Pero, mo na. oo, ano na po siya ngayon? Inilipat na po siya sa Singapore na po siya ngayon naka-assign. Sabi ko, good luck sa mga kapatid sa Singapore. Well, ayun, nakakalungkot dahil sa bagay, noong buhay kasi si Soriano, takot yun sa akin, si Ramis. Hindi niya ako pwedeng galawin kasi Soriano, Mm. mahal ako nun. Minsan nasisita nga siya ni Brad Ellie, si Brad Ramis. Nasisita din yan. Ay, yung kapatid sa Macau, ano yan? Sino yan? Di ba? Na ano din siya eh. Nung parang ata yun, yung Bible Expo ba yun na Na ang host ay Macau. Oo. Oo. Sabi niya, yung parang merong nagsalita din sa kanya si Brad, yung mga kapatid niya sa Macau, plastika na lang yung dyan. Ako Kaya ngayon nagsasalita. Kaya nga po ang dami ng exiter sa meron nga nakaraan nagsumbong sa akin. Biruin mo yung kapatid, maaga siyang pumunta sa lokal para makaupo siya sa harapan. Kasi parang merong something yung mata niya, gusto niya sa harapan siya para nakikita niya yung monitor, malapitan. Pagdating nung isang atribida, doon sa kilala mo naman yung atribida doon na hindi ka pwede dito. Doon ka. Karanasan ko rin yan. Brad Badong. Ang dami kong karanasan na minsan iniiyak ko na lang. Ayoko magsalita kay Brad Justin. Pero nung ngayon, nagsalita ako, gulat siya. Sabi niya, kawawa ka pala, sabi ko, syempre hindi. Ganun ako ka-fanatic noon. Ganun ako ka-devoted noon. Kaya hindi ako pwedeng magsalita sa'yo. Parang sabi ko, sige, siguro to yung, yung, ng apoy, yung tinatawag, Brad Badong? Sinusubok sa apoy. Oo, parang ganun Apoy. kasi kababautismo mo ko lang eh. Parang tapos alam mo yun, ang daming nangungutang sa akin. Pag hindi mo pinapautang, pagpunta mo ng lokal, hindi ka papansinin. Yung ganun. Sabi ko, yun? Hindi po ba dati, ewan ko lang kung naabutan niyo po, na meron akong mga tininda na mga North Face. Tapos, merong isang kapatid doon, si Brad Teddy Comia, sinisingil ko, sabi ko, Brad Teddy, sabi ko, uwi na ako ng Pilipinas. Baka po pwede yung bayaran niyo na po, sabi kong ganyan. Para may pandagdag po ako sa pag-uwi ko. Abay yung isang doon, katabi namin siya eh. Pinakita ni Brad Teddy Comia yung kanyang wallet. Sabi niya wala na nga pera. Ikinalat ba naman ako? Sabi ko niyan, grabe si Badong. Sinisingil siya ni Brad Teddy. Pinakita na ni Brad Teddy yung kanyang wallet na wala na siyang pera. Ayaw pang magbayad ni Badong. Baligtad na ngayon. Baligtad na yung nako. Ako pagka nasa katwiran ako, anak ko talagang hindi kita tatantanan. At saka, sila feeling pa ang nagsumbong. Sabi ko, kahit magsumbong kayo kay Bradley, sabi ko ganyan, hindi ako natatakot. Nag-imbestigahan, lumitaw talaga yung totoo. Di napahiya sila. Doon ko talaga, na-experience yung time na parang sinuspindi ako. Talagang nilalayuan ako ng mga kapatid. Meron pa nga doon yung parang nagsama kami sa isang place tapos nagpicture. Sinita pa ako ng kapatid. Si Angie, wag mo yan i-post ha kasi baka sabihin ni Brad Ramis magkasama tayo. Sabi ko, ano ngayon kung magkasama? Sabi, parang kulang na lang sabihin niya, magagalit pagkasama kita. Parang ganun.
Ganun nga. Kaya sabi ko, ha? Ganun na ba? Parang feeling nila sila lang yung matutubos, sila lang yung ano, yung feeling nila pag yung kapatid na suspende, parang feeling nila sila na yung malinis ang budhi, sila na yung lahat-lahat, sila na yung mapunta ng langit. Tapos yung kapatid na nasuspende, yun na yung alam mo yun, yung ganun ang feeling ko. Uh, Sabi ko dapat hindi sila ganun, 'di ba? Para lumaki sana sila na pero wala eh. Yun po Mas yung lalo nilang nilalayo yung loob ng kapatid. yes, yun po yung totoo po kasi. Pagka lalo na kung di ka naman nila mapapakinabangan sa pera, wala ka. Tignan po ninyo. Kilala niyo po si Mami Ems, di ba? Tsaka si Mm. Radan. Ayan, Opo, opo. ano sila ngayon? Tain na lang sila ngayon sa kanila. Bakit po? Syempre hindi na po nila napapakinabangan eh. Sa bagay. Mamayagpag ngayon doon yung grupo grupo nung isa, yung isang At pastor. saka, at saka, ay, sobrang tisod ako talaga sa mga Eh, kapatid. sasabihin po niyan sa'yo, kaya pala umalis ka kasi matitisuring ka. Ay, Sino hindi ba naman? Paanong hindi what I mean, hindi ako tisod. Ang dami kong napapansin na bago pa lang ako sa iglesia, ano ba to? Yung, alimbawa, yung 3 days pa salamat, sa halip na parang mag-ano ka, wala payabangan pa ng mga damit, ng mga kung ano-ano, puro payabangan. Alam mo yun? Kaya ikaw na minsan wala kang pera, mapipilitan kang bibili lang ng damit para Oh, para pansinin kang ganun. totoo. Di ba? Kaya Opo. nga, kailan lang po, Brad Badong, tinanong kita kay Brad Justin, sabi ko, ikaw, Just, sa experience mo kay Brad Badong, sabi niya, wala talaga ako masasabi kay Brad Badong, sabi naman niya. Ngayon, parang naaano ko lang nung parang laban na siya sa aral ni Brad Eli, ganito. Sabi kong ganun, ay, nakakulong ka pa rin sa alam mong relihiyon mo noon. Kasi kung hindi ka pa nakakulong, di mo pagsabihan si Brad Badong na lumaban na sa wala namang nilalaban niya na aral eh. So ibig sabihin, nakakulong ka pa rin kung saan ka na relihiyon, di ba? Mm-hmm. Mm. Wag ka magsalita ng ganun katulad ako. Hindi naman ako sa wala din naman akong hindi na nga ako dumadalo pero hindi pa rin naman akong gumagawa or sumasama or gumagawa ng masama eh. So ibig sabihin kung meron kang mapansin sa akin na nagsalita against kay Kuya Daniel, kay Brad Eli, sasabihan mo ako na lumalaban na ako sa aral. Mm. Na kung tutuusin, kasi, feeling ko kasi Brad Badong, ito gusto ko na magsalita. Kasi Opo. alam ko may naniktik sa'yo eh. Mm-hmm. Meron yan naniniktik sa'yo. Makikita at makikita nila to. Mapapanood at mapapanood nila to. Alam mo ba, nung time na dito na ako, iniwan ko yan si Brad Justin sa Macau. Nandito na ako sa Pilipinas. Alam mo ba, pinagsabihan ako niya ni Brad Ramis na parang something na hindi mapapariwara yan si Brad Justin kung matino kang asawa. Parang ganun. Alam po yun. Na parang alam mo yung dahil sa akin napapariwara yung tao. Sabi ko, Justin, hindi ko binubuhat ang sarili ko. Nagmula nung umanib ako sa dating daan. Kumbaga, wala naman lahat tayong makasalanan. Kumbaga, nagiging honest ako sa'yo, nagiging ikaw yung gumagawa ng kasalanang nakamamatay sa mga paniwala niyo noon. Alam ni Brad Ramis yan. Alam mo, sinabi ko yan kay Brad Ramis. Doon ako talagang hindi na talaga ako. Tumigil na talaga ako. Nung umiyak ako kay Brad Ramis na nagsalita ako sa kanya na, Brad Ramis, ano ba kasi ang nangyari si Angie? Ganito kasi. Sabi niya ganun, ang sagot ba naman sa akin, ang tagal na nun, hindi mo pa nakalimutan. So, ibig sabihin, tinutolerate niya yung kagaguhan na ginawa ni Brad Justin. Sabi kong ganun, parang sanay na sanay sila sa ganung sitwasyon. Parang yung sira yung pamilya. Sabi niya, ang tagal na nun. Sabi ko, paano niya masasabing ang tagal na nun? Halos 3 months
pa lang nangyari yun. Mhm. Diba? Parang gusto niya itolerate pala lang, ano yan, wag ano, diba? At saka, yung parang merong nagchat yung mamang ni Brad Justin na para bang, sige, ano ka pa rin, patuloy ka pa rin kahit hindi ka na dumadalo, wag kang gumagawa ng kamunduhan. Since kasi nag-aalas na ako, parang nasa isip, sa ano ko lang ha, parang nasa isip nila na ako talaga yung umakay kay Justin sa kasamaan. Hindi nila alam ang totoong istorya. Ayoko na kasi talaga magsalita kasi asawa ko din yan si Justin. Ayoko din siyang siraan sa mga, kahit sa pamilya ko nga, hindi ko sinabi na nambababae yan dyan sa Macau eh. Mhm. Sabi ko, lagi ko lang kinoconsider dyan kay Brad Justin. May pangangailangan siguro siya or baka mahina ang pagdating niya sa ganun, ganyan. Tao lang din ako, papatawarin ko siya. Kaya pinabalik ko pa rin siya dito sa Pilipinas. Actually, nakapag-decide na ako, sige, kung yan ang gusto mo, sige, total matanda na ako, ikaw bata pa, baka gusto mo bumuo ng sariling pamilya sa akin, okay lang naman, walang Mhm. problema sa akin, basta masaya ka sa buhay mo. Kasi ako, masaya ako na naging ganyan ka. Sige lang, masakit na sa akin, iiyak ko lang to ng 1-2 linggo, okay na sa akin yan. Mhm. Pero nagulat na lang ako, biglang umuwi siya. Ako pa rin ang pinili niya kasi sabi niya, hindi ako nakatagpo ng ganong babae na sa lahat ng ginagawa ko, patatawarin pa rin ako. Kasi sabi ko, kasi kilala kita, mabait ka talaga. Pero baka mahina ka lang sa ganong paraan, di ba? Sabi ko ganon, tao ka rin naman, hindi ka naman santo ka, tao ka pa rin naman eh. Mhm. Sabi ko gano'n sa kanya, andito lang ako, malawak ang pang-uunawa ko, maano ako, kasi mahal na mahal kita. Malawak ang pag-uunawa ko, hindi porkit ano. Doon lang talaga ako nag-trigger na hindi na dumalo yung sagot sa akin ni Brad Ramis na, ang tagal na nun, hindi ka parang kulang na lang sabihin niya, ang tagal na nun, hindi ka makamove on. Akala ko Mhm. naman, yun sasabihin niya, sige, kaawaan ka nawa ng Diyos. Parang, bibigyan ba niya ako ng wisdom, parang i-encourage ba niya ako na, sige lang, sis Angie, mag-ano ka lang, gano'n. Isinasagot ba naman niya ako na ano. At saka, merong isang kapatid doon, sinita ako doon sa profile pic ko at saka sa ano na, kasama ko si Brad Eli. Yung conference sa Hong Kong, Mhm. na yung picture ni Brad Eli at saka ni Brad Daniel na nasa gitna ako tapos talagang tumawag sa akin. May time talaga siya na tumawag na paki-erase na lang po yung picture mo na profile pic kasi parang para bang yun ang ibig sabihin, nakakahiya naman na nagdamit ano ka na, nag-alahas ka na tapos ang background mo Brad Eli at saka ano. Sabi Anong ko sige pakialam nila? kayo. Oo, sabi ko, sige, kayo na ang santo, kayo na ang mapunta sa langit, kami na ang masama. Ay, walang dalawang isip, talagang binura ko na lahat. Sabi ko, ganun ba ang mga attitude ng mga ganyan? Akala ko ba nasa Diyos sila? Ba't ganun sila? Kung akala mo napakasama-sama mo ng tao talaga, di ba? Mhm. Kaya doon talaga, Brad Badong, na ano talaga ako, alam mo sa totoo lang, parang nakakulong pa rin ako sa alam kong aral na inarasa. 'Di ba nung una tayong nag-usap bukang bibig ko ganyan. Opo. Pero bukang bibig ko na parang utang na loob ko na nakarinig ng salita ni Brad Eli na ganito. Pero now I realize, sabi ko nga wala na, hindi na kasi kahit naman makarinig, bakit ikaw Justin 15 years sa nakarinig, na bago ka ba? Ganun pa. Ang sa akin, sa pagkatao mo talaga kasi yan eh. Mm. Correct. O sa pagkatao mo yan, hindi dahil sa nakarinig ka ng ano. Sabi nga ng mga kamag-anak ko eh. Sumama ka pa nga eh, nung nasa ano. Sa totoo lang, Brad Badong, yung anak ko ngayon, sumbat sa akin hanggang ngayon na nung nagmula daw nagdating daan ako, napabayaan ko siya. Halos hindi ako magpadala ng pera pang kain ng anak ko dahil nauubos na sa ganito, every week. Halos buong alam mo ang ginawa ko doon sa Macau, nagpa-part-time ako, nagtitinda ako ng mga ukay-ukay, nagtitinda ako ng mga cakes, nagtitinda Oo, ako. nakita ko yun. Di ba magawa ka pa nga ng... Halos 2 years ako walang trabaho sa Macau. Pero para lang maitaguyod ko yung sarili ko, yung obligasyon ko sa iglesia.
talagang namumulot ako ng basura para ibenta sa kung saan-saan. Pupunta pa ako ng park sa Taypa para magbenta. Alam ba nila yun, ginagawa ko? Pumupunta pa ako ng Taypa sa park, sa mga park doon, magtitinda sa mga ibang lahi ng mga ukay-ukay. Tapos magtitinda ako ng mga cake para lang meron kang ipang kasi, di ba, pe-personalin kapag lapit. Oo, correct. Alam mo naman si Brad Justin, halos na-meet ko yan si Brad Justin nung magsama na kami niyan. Lumipat ako isang aluger ang gamit ko. Isang aluger ang gamit ko, isang buong kwarto puno. Pero si Brad Justin, isang backpack lang ang bitbit. Sabi ko, binata ka, saan napunta yung mga pera mo, mga sahod mo? Ang laki-laki mo sumahod. Ang laki-laki mo sumahod. Tapos, Aluger. Paliwanag niyo po yung aluger. Yung aluger, isang sasakyan po yun. aluger, isang sasakyan ho. Isang aluger kung gamit ko. While si Brad Justin, yung gamit lang niya, isang backpack. Paano? Kahit nga yung kapatid niya, nagsasabi sa akin bakit binatang-binata yan, nangungutang pa. Paano? Halos buong sahod niyan, ubos, kulang pa sa tulungan.